Mga kaibigan, sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung aking bagong bike at syempre ipapakita ko rin sa inyo yung mga dinadala ko sa pagbabike camping. Ayan. So isa-isahin natin siya mga kaibigan at ipapakita ko rin sa inyo kung saan ko nabili yung bike na yan at yung mga pyesa tsaka syempre yung mga ginagamit ko sa pagbabike camping. Ilalagay ko rin siya dyan sa, nakikita nyo yan dito eh. Dyan sa may, or dito yung may lumalabas na mga item. Yan. Pag kinindot nyo yan mga kaibigan, madedirekta kayo kung saan ako bumili. Alright, so isa-isahin natin siya. At syempre, unahin natin dito sa aking bagong bike. Ayan, kung mapapansin nyo, iba na yung bike ko ngayon mga kaibigan, hindi na si Kinesis. At dilaw na yung kulay niya mga kaibigan. At ang pangalan niya ay Dilaw. So, ayan mga kaibigan, ito yung bike ko na bago ngayon. Actually, yung mga piyesang nakakabit galing kay Kinesis ay nilipat ko lang dito sa bike na to. So ito yung Black Snow na Dragon 700C. So pasok din dito yung 27.5 or 650B. Pasok na pasok siya mga kaibigan. And then, yung size nga pala ng frame na to is 52. Yung 52 na size ni Black Snow ay pasok siya sa 5'7 to 5'10. Based yun sa AI na nakita ko. Pero, marami rin kasi nagtanong sa akin na pasok ba to sa 5'10. Hindi ko rin masabing pasok kasi nga, yun yung pinakasagad ng size ng 52 eh. So kapag, baka siguro kapag 5'10 ka tapos ginamit mo to, baka maikli na masyado or masyado ng masakit sa likod. Yung sinasabi nila kapag maliit sa yung frame, mananakit yung mga katawan mo. Diba kasi pag fit sa'yo yung bike eh. Hindi ko masabi na recommended kasi hindi pa naman ako nakakita ng naka Black Snow na 5'10 yung height niya tas naka 52. Hindi ko rin siya masabi mga kaibigan. Ayan. So, 5'7 yung height ko. Saktong-sakto lang talaga. 5'7 to 5'10. So, saktong-sakto. Kung mapapansin niyo yung seat post ko, ayan, ang baba, mga kalahating dangka lang. Yung haba niya mga kaibigan, tataasan ko pa yan, ang konti siguro. Ganyan siya guys, kasi saktong 5'7 lang talaga. So pag nag 5'6 yan, ako tatama na yung ano dito. Actually, tinesting ko nga kahapon, yung nilagyan ko to ng 700C. 5'7 ako, nilagyan ko siya ng 700C. Wala guys, talagang sumasayad sa ano ko, yung bike. Sumasayad siya. So, decide ko na 27.5 na lang or 650B yung nakalagay dito. So yan mga kaibigan, sakto naman sa akin yung frame. Ito, Black Snow Dragon na dilaw. Ang price nga pala nito mga kaibigan ay nagkakalaga ng 15K. Sa Lazada ko to nabili kung gusto niyo na ito, nandito sa may screen natin. Nakalagay yan dyan sa screen. Makikita niyo yan. 15K bili ko dito. Pero sa global store, ito ay nagkakahalaga ng $599. Tama na rin nyo guys, $599 yung frame set nito. Wala pang kasamang headset yun. So swerte ko na kasi nabili ko to ng 15K. So may nakausap nga pala akong content creator din. Sabi niya, sponsor din siya ng Black Snow. So sabi niya sa akin, inubos na lang daw yung stock ng Black Snow kaya nagmura. So swerte natin na nakabili tayo ng size 52 na pasok sa atin. At trip natin kasi ito rin kasi yung gamit ni ni pangalan nun, ni Charlim nung idol ko. Idol, shoutout sa'yo Charlim. So, naka-Pangea siya mga kaibigan. Yun naman flat bar. Ito kasing geometry ng bike na to, gravel. So, Dragon na gravel bike to. So, ginawa ko loop bar eh. Gusto ko kasi yung mga geometry ng gravel mga kaibigan. Alam nyo kung bakit. Yun dito, yung sa top tube niya, pag ganun siya. Hindi siya yung sa mga pa-flat na pa-triangle eh. Ito may ganyan po. So, pwede pa maglagay dito ng ng mga gusto kong ilagay. Like bag, ako nun magpapa-modified. Saan ba kaya? Hindi ko alam kung saan ako papagawa, pero magre-research ako kung saan ako pwede magpagawa nun. So, yan. Yan yung mga pyesa. So, isa-isahin natin yung mga pyesang nilagay ko. So, yung upkit ko, Diore na 12 speed. Bakit Diore? Matibay ang Diore mga kaibigan at mura. Tapos, madali lang hanapan ng mga pyesa ang Diore. So, buko na yung Diore mga kaibigan. Tapos yung crankset ko, ito ay naka Raceworks. Mukha lang siyang Diore XT kasi ang laki ng XT. Lakas makapanglin lang yan. Raceworks XT. Yung pedal ko, Shimano na PD E500 ata to. Glitch siya mga kaibigan. Ba't ako nag-glitch? Ba't hindi ako nag-flat?
Karaniwan kasi ng mga nagbabike packing, naka-flat sila. O kasi sanay kasi ako sa cleats at mas trip ko may cleats mga kaibigan. Ayan, then yung preno ko, ito yung ito talagang in-invest ko na preno. Kasi nung nakaraan, kung maalala nyo yung last vlog ko, nagreklamo ako kasi naka-dual piston ako eh. Ayaw huminto ng bike. So, pinalitan ko na siya ng quad piston. Ayan, quad piston Shimano na M4 120. Yan, kuha ko dito, nasa 3.5. Naka-sale kasi ito sa Shopee. Ayan, kung gusto nyo mga kaibigan, ganyan din i-setup nyo. Ito rin pala video na ito mga kaibigan, para rin to sa para makakuha ng idea yung mga gustong mag-try mag-camping, mag-bike camping. Ayan. So, yung rack natin, nasa 1.3 yung bili ko nito. Lahat ng mga sasabihin ko mga kaibigan, nakalagay yan dito sa may gilid Kung click nyo lang yung mga link para mapunta kayo kung saan ako bumili. Ito, nasa 1.3 lang bili ko dito. Basket. Bakit may basket? Ayoko na mahirapan maglagay ng mga pagkain sa likod. Naalala nyo, pag nagbabike camping ako, nilalagay ko sa bag ko yung mga bigas, pagkain, mga kung ano man. Siyempre, mas maganda kung walang nakalagay sa likod kasi mainit ngayon. So dito ko na siya ilalagay at may net din. Mura lang din tong net na to, nasa 125 pesos. At itong basket na to, hindi talaga to pang bike. Ang basket na to ay para sa, alam niyo yung sa CR, lagay ng sabon. So sabi ko, ito lang bilhin ko kasi yung pang bike kasi mga kaibigan, ang mahal. Nasa 800 basket lang. Sabi ko, grabe naman yun. Maghanap ako ng yung mas mura. So bagay naman. Ayan, makita nyo. Tapos zinip tie ko lang siya. Zip tie lang yung nilagay ko dito. Kinabit ko dito sa may rack. At itong rack na to ay pwede rin lagyan ng bag. Nag-iipon din ako ng bag para sa future. Pag ginawa ko na yung bike touring adventure ko. So yan, naka-loop bar tayo. Yung loop bar natin, kilala nyo to. Galing din to kay Kinesis. Ayan. At naka-backless yung aking grips. Yung saddle ko, Ragusa. Ngayon ko lang napagtanto na maganda pala tong Ragusa mga kaibigan. Hindi sumasakit yung aking wet packs. So goods na goods pala to mga kaibigan, tong Ragusa. Mura lang to. Dati dinadaan-daanan ko lang to sa Shopee. Pala maganda pala to. Tapos yung cage natin, Zefal. Bote natin, Zefal. Ayan. Yun pala mga kaibigan, no? Kung gusto nyong mag-bike camping, kailangan yung frame nyo is steel or kahit aluminum. Mas maganda pa rin pag steel kasi iba kasi yung tibay na binibigay ng steel. At ito na yung gusto ko dito. Pwede kong lagyan ng center stand. Sa pagbabike camping mga kaibigan, kailangan nyo talaga ng stand. Lalo pag dumadaan kayo sa mga tawag ng palengke, di na nyo naman pwedeng isandal yun sa mga nakakasagabal. Mas maganda pag nakapark talaga ng maayos yung bike nyo. Kaya kung kayo ay magbabike camping, mas maganda kung merong center stand or side stand. Pero I suggest mag-center stand kayo kasi dati naka-side stand ako natutumba. Mas maganda pag center stand. Mura lang naman yun. Nasa 700 lang ata. May in-order na ako kasi di pa dumarating Bangan nyo na lang sa camping ko. Ngayong next week pala yung camping ko mga kaibigan. Ayan, makakabit ko na yun. So yan yung bike natin mga kaibigan. Pag gusto nyo, makakuha kayo ng idea. Ayan siya. Ganyan siya kaganda. Alam nyo ba, nung binili ko tong bike na to, nung tiningnan ko yung frame sa Lazada, sabi ko parang ang pangit ng dilaw. Kasi yung kulay kasi niya doon parang pa fade. Napapangitan ako sa kulay niya. Pero nung dumating mga kaibigan, nagandahan talaga ako. Hindi ako nagsisi ng pinili ng kulay kasi ang gusto ko dapat yung yellow na may orange. Pero nung dumating to mga kaibigan at na-build, grabe, ang ganda mga kaibigan. Gandang-ganda ako sa frame na to. Dilaw, tapos binilang ko rin siya ng mga sticker. Yan, sticker yan. Hindi yan kasama nung binili. Nilagyan ko lang. Kasi may nakita ko sa Instagram kung yung mga pinaglalagay nila sa bike nila. Ayan, napakaganda mga kaibigan. Bagay na bagay. Nilagyan ko siya ng sticker. At ayun mga kaibigan, yung na-build na to, grabe na mga talaga ako. Yung mga, pag dumadaan ako dito sa may Marcos, talagang lumilingon sila dito sa bike na to. Tapos nagtatanong pa sila kung anong klaseng bike to. Kasi yung Black Snow, kasi ngayon mga kaibigan, hindi na siya masyado sikat yung Black Snow. Kaya, ayun, baka ngayon lang siguro sila nakakita ng ganitong setup. Pero maraming gumagawa ng mga touring bikes Marami ako nakikita mga nagtutouring bikes, lalo na sa may UP. Marami yan. Kaso mga naka-rim brake yung mga nakikita ko. Pero ito, kakaiba tong bike. Parang lang ata Parang ako lang ata merong ganitong setup na naka-loop bar tapos ganyan. Kasi yung kasama ko sa group, yung ganito nila is ginawa nilang gravel. At marami rin palang nag-PM sa akin. Ayan, shoutout sa inyo mga kaibigan, yung mga nag-PM sa akin sa TikTok, sa Facebook, nagko-comment, idol, interesado ako sa build mo.
Ah, pwede mo bang i-bike check yan kasi gusto kong gayahin. Grabe, nakakatuwa mga kaibigan kasi yung setup ko na to, budget. Pero maraming namamangha sa ano ko sa design ko eh. Kumbaga ano lang to eh. Naisip ko lang na ganito. Matagal ko rin ni-research yung mga piyesang ilalagay ko dito. Ni-research ko kung magda-drop bar ba ako or maglo-loop bar or yung may pagganon or may corner bar ba yon. Nagdadalawang isip ako kung magaganon ba ako pero yun, loop bar yung pinaka-the best. Yan mga kaibigan kasi may mga pwede siyang i-mount dito sa loop bar. Yan mga kaibigan, hindi ko pala nasabi sa inyo no, yung Black Snow pala is China brand. Ayan, China brand siya. May nagsabi rin sa akin na kapwa content creator, yung Black Snow daw ay sila rin daw yung gumagawa ng Soma, yung Soma na frame, puro bike touring yung mga bike nila. So yun din yung kaya hindi to basta-basta tong brand na to mga kaibigan. Although ngayon, hindi na siya masyadong namamarket siguro or wala na masyadong nagba-vlog kasi nung nanood ako sa YouTube mga ilang years na eh. Ilang taon na nakalipas nung may huling nag-vlog nitong Black Snow. Kaya shoutout Black Snow. Napakagandang frame. Estimated cost ng aking build nito kasi yung iba namang piyesa dito is galing naman sa luma kong bike. Kung yung estimated cost ko dito maabot siya ng 25k. Kinumpute ko kasi lahat ng mga nakalagay dito. Maabot siya ng 25k mga kaibigan. So yung gulong natin Vittoria. So, yun pa, madadagdagan pa kasi itong Vittoria pala is bigay lang sa atin yan ni Vittoria. Sponsored kasi tayo ng Vittoria mga kaibigan. Ayan, Vittoria Philippines, maraming salamat sa inyo. So, kapag binilan nyo pa pala ng gulong, abot din siya ng mga 30k yung build. So, yun mga kaibigan, yan yung Black Snow natin. At syempre, papakita ko rin sa inyo yung mga dinadala ko sa pagbabike camping. Ano ba yung mga pinagdadala ko? Ito mga kaibigan, tinimbang ko nga pala tong bike na to. Umabot siya ng 15 kilos. So, kasama na itong mga rack, umabot siya ng mga 15 kilos mga kaibigan. Bumigat siya. So, yun lang yung problema kapag gantong bike mo, talagang bibigat talaga. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung mga dinadala ko sa camping. So, 15 kilos plus yung mga pinagdadala ko na mabigat mga kaibigan. So, ayan. Unahin natin sa tent. Ito yung tent natin, pagpasensyahan nyo na medyo madumi siya. Itong tent na to may kabigatan to mga kaibigan. So, ito yung Nature Hike na P-Series. Bili ko dito na sa 2.9. So 3 plus ata yung nito, original price. Tapos nabili ko lang siya ng 2.9 kasi nag-sale to sa sa Shopee. Ayan siya mga kaibigan. Medyo kabigatan siya mga kaibigan. Actually magpapalit na nga ako nito eh. I suggest yung yung tig 6K nila na magaan. Solo lang. Ito kasi pang dual, pang dalawang tao. So I suggest mas maganda yung isa nila, yung isang tent. Mag-invest din ako nun mga kaibigan kasi pag ginawa ko na yung Manila to Bohol, kailangan ko talaga ng mas magaan na tent kasi ito ang bigat, mga 2 kilos ata to. So, mahirap na. Mabigat na yung bike natin tapos mabigat pa dala natin. Ako, double effort yun. Ayan, ito yung tent natin mga kaibigan. Pag natin dyan, Nature Hike ito. Yung mga nanonood sa akin, ayan, nakikita nyo na to yung itsura nito. Tapos, ito, meron din tayong higaan. Hindi ko pa ito nalalabhan. Nalabhan ko pa lang to kasi may paparating akong bike packing. Ito siya. Kumot, natagal na rin to sa akin. Ito nagkakalaga ng 300. So, review ko dito. Okay naman siya, basta mag-jacket lang kayo kasi tumatagos pa rin yung lamig eh. Pero na ano pa rin naman kayo dito. Malaking tulong na rin sa pagtulog nyo na may ganito kayo. Pero hindi siya yung 100% na magsasangga ng lamig eh. So ito 300 pesos, ano siya, yung parang cocoon. Ayan siya, papasok ka sa loob. Ayan papasok ka dito. Yan, ganyan siya mga kaibigan. Tapos ito naman, yung ating higaan. Ito ay inflatable bed. Nagkakalaga to ng 600 yung bili ko dito. Nandito lang din yan mga kaibigan. Pindutin nyo na lang. Makikita nyo dyan yung mga price. Napaka-compact nito. Kasyang-kasya sa bag. Yan, inflatable bed. Tapos, ano pa ba yung dinadala ko? Ito yung pinagmamalaki ko sa lahat eh. Sensya na madumi Ito yung pinagmamalaki ko sa lahat mga kaibigan. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, lagi ko itong sina-shoutout. Lalo na sa mga nagbabike camping, napakalaking tulong na ito. Ito nga pala yung Novia, nasa 145 pesos lang ata to. Mini fridge tawag ko dito. Ayan siya insulated yung loob. Pag magluluto man kayo ng karne. Pwede rin to sa mga nagmo-moto camping mga kaibigan Sa mga shoutout dyan sa mga nagmo-moto camping, pwede sa inyo to. Kung ayaw nyo magdala nung matigas na tawag doon. Parang panglagay ng ice candy. Ito, pwede nyo ito mga kaibigan. Lagyan nyo lang ito ng buong tagtitres na yelo. Tapos lagay nyo dito yung isda, karne. Ay guarantee yung mga kaibigan. Pagdating mo sa camp, buo pa yung yelo. Kaya
Gustong-gusto ko to mga kaibigan. Nilalagyan ko to ng isang buong yelong detres. Partida, ano pa ako, nagbabike pa ako. Tagal ko pa dumating sa camp. Pagdating ko sa camp, may yelo pa. So yan, lagyan nyo lang ng karne, kung ano man pwede nyo ilagay na hindi masira sa ride. Swak na swak to. Yan. 145 pesos lang to mga kaibigan. Novia. Actually, pang ano to eh. Lagay lang to ng mga, anong tawag doon? Yung mga lunchbox. Nakita ko kasing loob eh. Ayan o. Insulated siya. Ayan. Tapos, ito yung bago natin. Kakabili ko lang nito eh. Nature Hike, nalagayan ng tubig. Ayan. 145 pesos lang to mga kaibigan. Ayan. Para hindi na ako magpabalik-balik sa camp. Kung mapapanood niyo yung mga bike camping videos ko nung nakaraan, panay ako balik-balik doon sa tubig. So bumili na ako nito para di na ako pabalik-balik doon sa kuwanan ng tubig. Ayan. 10 liters yung laki niya. Lightweight lang din. So pwede ko itong ilagay sa harap ng bike. Next, ang ating, ito, canopy ko pala. Mura lang din to. Hindi siya 100% panangga ng ulan, pero malaking tulong na rin para hindi direct pumunta yung tubig sa tent. Ayan. Ayan siya. Yan. Canopy. Mura lang yan. Mga budget meal kasi ito mga kaibigan. Kaya ako pinapakita sa inyo mga kaibigan kasi magpapalit na ako ng mga ng mga bag. Magiging mas durable at mas mahal syempre. Kasi ito pinapakita ko sa inyo, budget meal yan mga kaibigan. So sa mga gustong mag-start or mag-try lang naman, at least nakakuha kayo ng idea sa akin. Kasi galing ako sa budget meal na setup ng bike packing. Ayan. Itong lutuan, ayan, medyo madumi pa itong lutuan ko mga kaibigan. Hindi ko pa na kasi halos isang buwan din akong hindi nakapag-bike camping. Aray ko. Ayan, mga tali-tali natin. So ito, naka-importante sa lahat, kailangan may lutuan kayo. At syempre, pag may dala kayo nito, ay ganito pala bilhin nyo mga kaibigan, ganyan o. Yan, wag yung dikit dito, yung butane, kasi may tendency na sumabog yun mga kaibigan. Kaya dapat yung mas malayo. Yan. Para dito yung butane, dito yung yung lutuan, kasi baka mamaya mag-leak yung butane. Kung sakaling magkadikit man sila, di ba? Mayari ka. Ayaw naman natin ma-aksidente sa camp. So I suggest ito gamitin nyo mga kaibigan. Ayan. Mura lang din to. Nandyan lang din yan sa ating So ito yung lutuan natin mga kaibigan. Ayan. Talagang to, gamit na gamit to sa camping natin simula episode 1 to eh. Ayan, mura lang din to, na mga nasa 600. Lightweight din naman siya. Ganyan lang siya oh. Ayan, tapos takip. Yan, kasyang-kasya na siya sa iisang lang siya. Tapos may lagayan to. Hindi ko lang nadala. So yan mga kaibigan, nasa 600 lang din to. Kailangan nyo yun sa pagbabay camping. Siyempre, sa pagbabay camping, kailangan mo ng ilaw. I suggest na ito. Alam nyo ba na pwede rin to maging charger? Lakas na ito mga kaibigan. Ayan o. Ang tagal nito malobat. Yan, gamit-gamit ko to sa pagbabay camping. At mura lang din to, nasa 600 lang price nito. Sobrang lakas na ito mga kaibigan. At kung nalobat man kayo, pwede kayo mag-charge dito. Yan. Nandyan lang din yan sa ating, ang tawag doon, dito sa may gilid. Sa ating link. Mga link na pinaglalagay ko dyan. Para may idea kayo. Siyempre, kailangan mo ng power mga kaibigan. Kailangan mo rin ng power bank. Ito, yung aking power source. Tawag dito, Volvo na 30,000 mAh battery. Ayan, naintulong to sa akin. Nakapag-charge ako ng cellphone, nakapag-charge ako ng action camera, tsaka drone. Kaya napakaganda. Mura lang din to, nasa 800. Ayan, kailangan nyo yan mga kaibigan. Ito pa ba yung mga dinadala ko? Ito, yung mga ganto, mga biscuit, mga mouthwash. Siyempre, itong kape. Mura lang din to, nasa 145 pesos. Ayan. Kagandahan dito, pwede mo itong i-direct doon sa may stove para doon ka na lang magpainit. Huwag mo nga lang ilagay agad sa bibig mo kasi mainit. Nakapaso. Ayan. Siyempre, yung kutsara natin. Ayan. Kailangan nyo rin yan. Pa ba? Siyempre, itong plato natin na foldable. Ito na talaga yung pinaka-the best sa lahat. Hindi siya malakas kumain ng space. Kasi straight mo lang siya. Ganun mo lang siya sa may kasyang-kasya na siya sa bag mo. Ayan. Ayan siya. Napakaganda mga kaibigan. Ginaganto lang siya, tupi. Nasa lang to? 100 pesos. Isang set kasama yung kutsara. Ganyan siya oh. Yan.
Sensya na nyo, medyo madumi kasi hindi pa ako nakapaglinis nito eh. Kasi sa next camping ko pa. Ganyan siya mga kaibigan, oh. 'Di ba? Pwede sabaw, pwede ka dito maghiwa, pwede mo rin siyang gawing hiwaan ng mga sibuyas, bawang. Kaya napakaganda nito. Para di ka na magdala ng yung chopping board na tinatawag nila. Then syempre, paano mo ba ilalagay lahat ng 'yan? Syempre dito sa may bag na 'to. Ito ay nasa 500 pesos lang. Ayan. Nasa 500 pesos lang. Pero marami nagsabi sa akin na wag daw camouflage. Kaso, wala eh. Nabili ko na eh. At nagdadala rin pala ako ng chain. Extra chain. Ayan. Ayan, itong bag na to. Ayan. Kasyang-kasya lahat dyan. Ito, meron pa pala tayo ditong mga gamit na hindi ko pa natanggal. Ayan, kasyang-kasya lahat dyan mga kaibigan. Ayan. Mga pera-pera pa pala dito. May gunting pa akong dala. Ayan o. Gunting. Ayan, bag mga kaibigan, kailangan nyo to. Papakita ko rin sa inyo paano ko nilalagay yan dyan, lahat. At syempre, ito rin pala, dinadala ko sa pagbabike camping or sinusuot ko kapag umuulan, itong raincoat na to. Mura lang din to, nasa 500 lang bili ko dito. Kailangan nyo to mga kaibigan para in case manalamigin kayo at ulanin, ay meron kayong panangga. Ayan. So, lagyan natin dyan. Medyo may kabigatan nga lang yan. Syempre, yung bag natin from Tropic Adventure. Yan, maraming salamat Tropic Adventure. Napakagandang bag nyo. Hydration din siya. Perfect yung tag-init. Gamit na gamit ko to nung Sambales mga kaibigan, itong bag na to. Hindi siya waterproof, pero napakaganda niya mga kaibigan. Perfect siya for adventure, yung mga nagba-backdoor. Pwede rin to sa motor. Mga nagba-backdoor rides. Pwede to. Pwede to. May mga siya, may mga compartment. Yan, tas dito yung lagay ng tubig. Ayan yung niya, oh. Yan, may hydro pag siya. Alright, maraming salamat Tropic Adventure. At ayun, ito naman next. Dinadala ko rin to. Lamesa. At may paparating din pala kong upuan. Abangan nyo sa next adventure ko. Bikepacking next week. Parating na eh. Ito, lamesa. Foldable na foldable na lamesa. Ganyan lang siya, oh. Medyo may kabigatan siya mga kaibigan. Pero maganda to. Kasi masarap kumain sa lamesa. Ayan mga kaibigan. Tapos, ayan, marami nagtatanong sa akin kung ano ba yung ginagamit ko sa pagsushoot. Itong Potensic Atom na drone. Ito yung gamit kong drone. Potensic Atom. Potensic Atom, baka naman. Ayan, Potensic Atom na 3 gimbal axis. Ito yung controller niya. Ayan. Ayan o. Potensic Atom. Tapos yung camera ko is DJI Action 3 at saka DJI Action 5 Pro. Magpapalit na ako ng DJI 360 mga kaibigan. Kaya sana magkaroon tayo nun kasi para din ako mahirapan mag-shoot. DJI 360. Pang B-rolls natin, kailangan natin ng DJI 360. Ayan. DJI baka naman! Ito yung gamit natin, no? Sobrang tibay ng DJI Action 3, baka ibenta ko na rin to. Alright. So yan yung mga dala natin mga kaibigan. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya nilalagay dyan sa bike. Yun din pala mga kaibigan, nakalimutan ko. Ito rin pala yung Tropic Adventure sandals para makapaglalakad-lakad tayo sa camp. Ayan, may mga spike yan, kaya di kayo madudulas dito. Napakagandang sandals. Shoutout Tropic Adventure, maraming salamat dito. Alright, ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano ko nilalagay ang mga yan dito sa bike. So yan mga kaibigan, ganito ko nga pala sineset up yung bike ko pag ako ay nagbabike camping. Take note, ito ay budget bag. Ayan, so yan yung itsura niya. Ayan, kung saan yung may reflector, doon natin ilalagay yung yun yung likod. Yan, ganyan lang naman siya mga kaibigan. So, sarado muna natin to. Bubuksan ko din mamaya pag nilagyan ko ng gamit. Ayan, sticker pa pala tayo. Ayan, yan natin muna yan dyan. So yan mga kaibigan, ganyan yung itsura niya. Pag ako ay nagbabike camping, ganyan. Yan, tapos meron din siyang mga mount dito. Ayan, ito nga hindi na Ayan o, tali nyo lang yan siya pag ganun. Yan, tatali nyo siya dito. Ganyan, yan. Tapos ganun din sa kabila, tatali nyo lang din siya dito para hindi siya mahulog. Madali lang naman siyang i-mount mga kaibigan. Basta't ma-mount lang siya na maayos. Okay na yan. Ayan. Ngayon,
buksan natin. Binuksan ko din, no? So yun, mga kaibigan, dahil center stand na tayo, hindi na ako magbabalance ng kung ano yung mas mabigat or sa hindi. Kasi dati kasi side ako eh. Dapat mas mabigat dito. Pag side stand kasi, pag dito mabigat, matutumba yung bike mo. So, dito ko pinapabigat. So, syempre, ihiwalay niyo yung pangtulog at yung pangluto. Ayan. So, isa-isahin natin. So, ito mga kaibigan, ito yung lutuan natin. Ayan. Kalimutan ko pala yung kutsilyo. May dala rin tayong kutsilyo, mga kaibigan. So, ito yung lutuan natin. Ayan, lagay lang natin dyan sa loob. Ayan. Yung iba dito, mga kaibigan, hindi ko na ipakita. Kagaya ng mga sabon, mga pang-shampoo. So, kailangan nyo rin yun, mga kaibigan. Ayan natin to. So, dito ko siya ilalagay. Ayan, dyan. Umat natin siya dyan. Yan, lutuan. Siyempre, plato. Kailangan natin ng plato. Kasi pag walang plato, wala tayong kakainan. Ayan, tanggayin na natin itong mga to. Ito yung kagandahan, no? I-flat mo lang siya ng ganyan. Ayan, flat mo lang siya ng ganyan. Kita nyo ba? Kita naman siguro. Parang na natin ng konti. Ayan. Tapos, itong mga to, mga kaibigan. Ayan, mga ganyan. Lalapag mo lang. Tapos, ito mga magic sarap. Lalagay mo na rin yan dyan. Mga foods. Yung ano pala, hindi ko dala. Yung butane. Pero dito ko nilalagay yung butane. Dala ko lagi. So, kasyang-kasya naman yan dyan, mga kaibigan. At yun lang naman yung nakalagay. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung mga panluto. Kutsilyo, butane, yung wala dito ngayon. Hindi ko kasi dala. So, dito yung nilalagay. Butane, kutsara, basta mga lutuan, mga kaibigan, dito ko nilalagay. Ito, sasara na natin yan. Ayan. Take note, mga kaibigan, itong bag na to, hindi to waterproof, ha. So, may space pa dito. So, pwede ko rin ilagay dito yung ilagay dito yung mga to. Yan, ito. Tapos, pagkasya pa, yan, dyan ko na nilalagay. Diba? Meron pa dito. May compartment pa, pero wala na ako may ilalagay dito. So, sarado na natin yan. Dito naman sa ating right side, yan, may dala rin akong ganito. So, pag may dala kayong camera, mas dadagdag pa ng konting bigat ng bike nyo. So, yan. Lagayin to ng camera eh. So, lagay muna natin yun dyan. Yun. Wala. So, yung nilalagay ko naman dito is yung mga damit ko. Tsaka mga higaan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung panghigaan mo tapos lutuan. Higaan mo, lutuan. Hindi magano yun, mga kaibigan. So, dito ko ilalagay ito. Kasya naman to. Pilit nga lang. Pilit. Ayan. Diyan ko siya nilalagay. Tapos, itong higaan. Siyempre, dito ko rin binabalot sa higaan. Dito ko rin binabalot sa higaan yung mga ano ko. Yung mga damit. So, ayan. Hindi ko pa naman ito. Ilalabhan ko naman ito eh. So, nakadepende na lang sa inyo kung paano nyo tutupiin. Ayan. Kasyang-kasya naman yan dyan. Pack natin siya dyan. Sensya nyo na, hindi pa masyadong maayos. Pero pag ako ay may laman ng ano yan, ayos na ayos yan. Depende na lang yun sa diskarte nyo kung paano nyo ipapak yung bike nyo. Paano kayo magbabike pack. Yan, sarado na natin. Ayan. Kompleto na yung ating dalahin. Nandito na lahat sa bag. So yan, may mga space pa. Dala pa ang chain, no? Kung dadala man ako ng lamesa, nakita nyo ba tong canopy na to? Ibabalot ko ngayon ito dito sa unang tumba ni unang tumba ni Black Snow. Hindi, okay lang yan. Unang tumba ni Black Snow. Yan, kalandian ko kasi. So yan, mga kaibigan. So ito nga pala yung paraan ko dito sa lamesa na to. Dito kasi ito ilalagay. Ayan. Ayan. Babalot ko siya dito sa may canopy. Ayan, pakita ko sa inyo. Basta mabalot lang siya at hindi mahulog, okay na yun. Again, mga kaibigan, nakadepende yan sa mga diskarte nyo kung paano nyo ilagay. So ito,
Yan. Tapos, mini fridge. Dito ko to niyayakap eh, palagi. Yan. Yan. Pero, sa basket ko na nilalagay sa susunod. Pero ganyan yung setup ko dati. Yan. Tapos, kailangan nyo nito. Bakit kailangan nyo nito? Bakit kailangan nyo nito? Ayan o, may hook siya. Yan. Tapos i-hook nyo na lang siya dito. Tumba yung bike natin guys, nag-overthink tuloy ako. Unang tumba ni Black Snow. So yan, gaganyan nyo lang siya. Yan, ganyan lang. At dito. Basta hindi siya malaglag, okay na yun. Yan. Tapos, nilalagay ko rin dyan itong sa tsinelas. Yan, tatali ko na lang siya dito. Basta hindi lang siya mahulog, okay na yun mga kaibigan. Yan. Diba? Ang dami kong dala. Hindi na nagmotor eh, no? Pero mas maganda kasi magbike at yun yung gusto kong gawin. At tapos, ay na, gumalaw, natumba yung ating ano. Naputol yung ating basket Nagsitanggalan yung ano. Tapos mga kaibigan, dito ko naman ilalagay yung mga pagkain na pinamili ko. Siyempre wala akong may pakita sa inyo ngayon. Diyan ko ilalagay yan mga kaibigan. Tapos, ito. Dito ko na to ilalagay. Yan, natanggal yung ano natin. Yan, dyan. Tapos yung tent ay ipapatong ko na lang siya dito. Dati kasi dito siya nakalagay. Ngayon ay dito na. Ayan, nakaganyan na yan siya. So hindi na siya kain space. Ayan mga kaibigan, kung paano ako mag-bike packing. At yan mga kaibigan, ganyan yung itsura ng bike natin pag nakapag-bike packing tayo. Pag nababike packing. Ayan, hindi pa kompleto yan mga kaibigan. May dadagdag pa tayo dyan. Wala pa nga tayong frame bag. Pero ganyan na itsura niya. Yan. Yan yung ano natin tent. May lalagay pa tayo dito pag may pinamili tayo. Diyan natin ilalagay. Siyempre mga camping ano natin, mga essentials nandyan. Yan. Ganyan lang naman yung setup ko mga kaibigan. Wala naman ako masyadong dalahin. Basta yung importante lang is may matulugan ka at may makainan ka. Yan ang importante doon. Ayan. So yan mga kaibigan, yan lang yung ating bike gear check. Ayan, kung meron man kayong nakuhang idea at gusto nyo mag-try ng bike packing, ayan na yun mga kaibigan. Hindi man kompleto, ang importante, may idea na kayo kung ano yung mga dinadala ko at ano yung mga nilalagay ko sa bike. Ayan, lahat ng mga pinakita ko sa inyo mga kaibigan ay may kita nyo dito sa screen. Ayan, pag kinlik nyo yan, mapupunta kayo dun sa pinagbilhan ko. Mas legit mga kaibigan. Ayan, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod kong bike packing. Peace out.